Ang mahiwagang palayok. Sa isang maliit na bayan sa Ilocos, may isang matandang babae na nagngangalang Nanay Maria. Kilala siya bilang isang masipag at mabait na magbubukid. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan, siya ay nagtatago ng isang mahiwagang palayok na minanapa niya sa kanyang mga ninuno. Ayon sa alamat ng kanilang pamilya, ang palayok na ito ay hindi isang ordinaryong sisidlan. Kapag pinakuluan ito ng tubig at binulungan ng tamang dasal, bigla itong mapupuno ng masasarap na pagkain, anuman ang hilingin ng may hawak nito. Noong panahon ng taggutom, ito ang nagligtas sa kanilang pamilya. Ngunit may isang mahigpit na babala, hindi maaaring gamitin ito sa kasakiman, kung hindi, ang kapangyarihan nito ay babalik sa nagmamay-ari sa anyong isang matinding sumpa. Dahil sa takot sa sumpa, bihira lamang gamitin ni Nanay Maria ang palayok. Ginagamit niya ito kapag walang-wala na siya o kung may nangangailangan ng tulong. Sa bayan nila, may isang mayamang tagapagbili ng lupa na si Gaston. Sa Kim at Tuso, gusto niyang mapasakamay ang lahat ng lupain sa kanilang lugar. Isang araw, nabalitaan niyang mayroong mahiwagang palayok si Nanay Maria. Gamit ang kanyang yaman at pananakot, pinilit niyang ipagbili sa kanya ang palayok, ngunit matibay ang matanda. Ang palayok ay hindi dapat mapasakamay ng mga taong sakim, sabi ni Nanay Maria. Dahil dito, nagpasya si Gaston na nakawin ito sa gabi. Pagkatapos niyang makuha ang palayok, agad niyang sinubukan ang sinasabi ng alamat. "Bigyan mo ako ng ginto at kayamanan," sigaw niya habang pinakukuluan ang tubig sa palayok. Bigla ngang napuno ito ng mga gintong barya at mga mamahaling alahas. Sa kasabikan, agad niya itong kinuha at inulit muli ang proseso. Ngunit sa kanyang walang kabusugang pagnanais ng higit pang kayamanan, hindi niya namalayan na nagbabago na ang anyo ng palayok. Mula sa karaniwang putik, unti-unti itong nagiging itim, at ang tubig sa loob nito ay nagiging maitim na usok. Isang malakas na tinig ang lumabas mula rito. "Ikaw ay hinusgahan. Ikaw na sakim ay magiging alipin ng iyong kasakiman." Sa isang iglap, biglang naglaho si Gaston. Naiwan lamang ang palayok. Ngunit ngayon ay may nakaukit ng bagong larawan sa gilid nito, ang anyo ng isang lalaking mukhang takot na takot. Kinabukasan, natagpuan ni Nanay Maria ang palayok sa harap ng kanyang bahay. Wala nang balita tungkol kay Gaston, parang naglaho siya sa mundo. Napabuntong hininga ang matanda at bumulong sa hangin. Ang kasakiman ay hindi kailanman magdudulot ng tunay na kayamanan. Simula noon, mas naging maingat si Nanay Maria sa paggamit ng palayok. Alam niyang hindi ito isang bagay na dapat gamitin sa sariling kapakanan, kundi isang biyayang dapat ibahagi sa mga tunay na nangangailangan. At sa tuwing may nagugutom sa kanilang bayan, may mahiwagang palayok na bumubulong sa hangin, handa nang punuin ang sinumang may mabuting puso. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.